Sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tukadar na kinapapatungan ng mga langis at pumada sa buhok, tuniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tukador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng biheng, nakalabas ang puso at may tarakitong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana sa gawing kanan, ang katil ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kaliwasan. Pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisa ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Biglang umunat ang babae, saglit na sisipati ng ayos ng anak sa kangingiti. O ayan, di ka na nagmukhang tao. Siya, dyan ka muna at ako nagbibihis muna. Sabi ko, ayaw ko magsimba eh. Anong ayaw mo magsimba? At anong gagawin mo ito sa bahay ngayong umagang ito ang panghiling araw? Maiwan ba ako rito sa bahay? Kasama ko si Simon. Ay testang iyon. Ang patawarin ako ng Diyos? Basta, maiwan ba ako? May pagkwentuhan na lamang ako kay Tio Simon. Makikipagpintuhan ka? At ano namang kwento? Tungkol sa kalapastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda ang kinikwento ni Tio Simon sa akin. Gusto ka na. Gusto na. Bago ako magalit ng tutuhan at umarap sa Panginoon ngayong araw na ito nang may dumi sa kalooban. Pero, Gusto na sabi! O, sino yan? Ako, hipag naulinigan ko. Maaari bang pumasok? Naulinigan kong may tila may tinututol si Boy. ayaw ko magsimba, Tio Simon. Maiwan na ako sa iyo rito. Hindi ako sasama kay Mama. Iyan ang tinututol ng pangingking mo, kuya. Hindi nga raw sasama sa simbahan. Maiiling si Tio Simon. Ngiti-ngiti at paikang-ikang. Mapasok sa loob, hahawakan ng balikat ni Boy. Ka nga namang sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mong isama ako, ay maghihintay ako, kayo at ako'y magbibihis. Magsisimba tayo. Mapapatingin ang maluwat si Boy sa kanyang Tio Simon, ngunit hindi makakibo. Ang ina ay napamangharing. Tatalikod si Tio Simon at lalabas. Maiiwang natitigilan ang dalawa. Pagkuway, babalik ang ina kay Boy. Nakakapagtaka! Ano kayang nakain ang amain mong iyon at naisipang sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lamang siya makikitang lalapit sa Diyos. Kung sasama po si Tio Simon, sasama rin ako. Ayun! Kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain at kung hindi ka rin sasama. Pero mabuti rin iyon. Mabuti. Sapagkat hindi lamang ikaw ang maaakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na iyon ng isang ama na isa rin. Namatay siya hindi man lang nakapag-Jesus. At siya ay matigas ang kalooban niya sa pagtalikod ng simbahan. Pareho silang magkakapatid. Sila ng iyong ama. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa paligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumakabilang buhay. Siyang pala, magbibihis na din ako, nakalimutan ko. Siya ay, diyan kayo muna ni Kuya Boy. Ang tumatanda talaga, madaling mangawit, mahina ang katawan. Bakit napilay po kayo, Tio Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iyay parusa ng Diyos? Sinabi ba ng mama mo yun? Oo raw eh. Hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi. Hindi totoo, Boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero, yun ang sabi ni Mama, Tio Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangulin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tio Simon?
Mga bagay, boy, na hindi may paliwanag, may mga bagay na hindi may paalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung anuman itong mga bagay na ito, boy, ay isa ang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin ngayon, Tio Simon? Oo, boy. Sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makabubuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na rin yan sa akin at hindi ako naging maligaya. Dahil sa kapansanang ito ng aking paa, boy, natutuhan ko ang tumalikod hindi lamang sa simbahan kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bondage ni Maugham at ako'y nanalig sa filosofiyang pinanaligan ng kanyang tauhan doon. Ngunit hindi ako naging maligaya, boy. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Ano ang nangyari, Tio Simon? Lalo akong naging bugnutin, maggagalitin dahil doon walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagkapamulat sa aking paa. Ano yun, Tio Simon? Ito ay manika ng isang batang nasagasaan ng truck. Matawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nailalaglag niya ito. Binalikan niya ngunit siyang pagdaan ng isang truck ay siya'y nasagasaan. Nasagasaan siya, nadurog ang kanyang isang binti, namatay ang bata, namatay. Nakita ko ng dalawang mata ko. Ako nooy naglalakad sa malapit at aking nilapitan. Ako ang unang lumapit kaya nakuha ko ang manikang ito at nooy tanggan mahigpit ng namatay na bata na waring ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Ano pang nangyari, Tio Simon? Kinuha ko nga ang manika, boy, at noon naganap ang pagbabago sa aking sarili sapagkat nang yumuko ako upang damputin ang manika ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata sa kabila ng pagkadurog ng kanyang buto. Ngiting tila ba nananalig na siya ay walang kamatayan. Nagbubuntong hininga si Tio Simon samantalang patuloy na nakikinig lamang si Boy. Muling maririnig ang tunog ng batingaw sa malayo. Higit na malakas at madalas. Mananatili ng higit na mahabang sandali ang pagtunog. Pagkuway titigil, muling magbubuntong hininga si Tio Simon. Mula noon, ako'y nag-isip na, Boy. Hindi ko na makalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan. Hindi inihiwalay sa aking katawan bilang tagapaalalang lagi sa akin ng matibay at mataos na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig kahit ano, pananalig lang sa anong bagay, lalong mabuti kung pananalig kay Bathala, kung may pinimbulanan. Mahabang katahimikan ang naghahari. Bakuway, maririnig ang matuling yabag na papalapit. Susungaw ang mukha ng ina ni Boy sa pinto. Tayo na, baka wala na tayong ng misa. Hinahanap ko pa kasi ang aking dasalan kaya ako'y natagalan. Tayo na, boy, kuya. Tayo na, Mama. Kanina pa nga po tugtog ang kampana eh. Tayo na, Tio Simon. Baka tayo maulit. Tayo na. At doon ang tatapos ang kwento ni Tio Simon. The end.